Ang magkapatid na Tulfo nilinaw naman na walang balak na tumakbo sa mas mataas na posisyon lalo na itong 2028. May live report si Bombo Angelo Aganan mula sa may Senado. Bombo Genesis Bombo Jai, batay sa mga nakalap na impormasyon mula dito sa Senado ng Bombo Radio Philippines. Walang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Yan ang binigyang linaw ng magkapatid na Senators Raffy Tulfo at Erwin Tulfo matapos ang mga ulat na nakakuha ng mataas na tiwala sa publiko para sa 2028 elections. Mabas na pumantay si Senator Raffy Tulfo kay Vice President Sara Duterte sa ratings bilang isang presidential bet sa 2028 elections. Ngunit sa kabila nito, binigyan linaw ni Senator Raffy Tulfo na pinal na umano ang kanyang desisyon bilang isang re-electionist sa pagkasenador sa susunod na eleksyon. Masayaan niya siya sa kanyang trabaho sa Senado at naniniwala siyang nagampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin bilang isang senador. Ayon kay Tulfo, wala na umanong makakapagpabago sa kanyang desisyon at ayaw na rin aniyang gayahin ang kamalian ng ilang mambabatas na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa kanilang first term ngunit nabigo. Wala din umano siyang may endorso pa ngayon dahil tanging ang Vice Presidente pa lamang ang nagdeklarang tatakbo. Ngunit susuportahan umano niya ang kandidatong kapareho ng kanyang advokasya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo re-electionist ako sa 2020. I'm very happy as senator, like I said. So, kung pa ako aakyat sa higher office, and then I don't want to commit the same mistakes that others committed. Mga elected officials, first term pa lang sila, and then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, they fail. Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. Si Senator Erwin Tulfo naman, hiniling na huwag nang isama ang pangalan nilang magkapatid hinggil sa usapin sa susunod na eleksyon. Sa pangambang dudumugin na naman umano sila ng bashers at trolls matapos makakuha ng muli pantay na suporta mula sa publiko ang nakakatandang kapatid laban kay Duterte. Panawagan na nakakabatang Tulfo na lubayan na umano silang magkapatid dahil wala naman silang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon. Nabugbog na niya silang magkapatid sa banat at batikos noong nakaraang 2025 elections kung kaya't nais muna nilang umano ng katahimikan. Dagdag pa niya, marami naman umanong mga nauna nang nagpahayag na individual na maaaring iharap kay Duterte sa susunod na eleksyon. Tulad nina Secretary John Vic Rimulya, Senator Risa Hontiveros, mga dating senador na Senator Antonio Trillanes at Mar Rojas. Pakinggan naman natin si Senator Erwin Tulfo. Kami naman ang problema dyan, magpapasok na naman po yung mga buses, mga trolls. Wala naman ho talaga kaplano-plano ho yung kapatid ko. I was talking po yung last night. Or sino man po sa amin na to run for higher office in 2020. Okay na ho kami dito sa Senado where I have seen. Gusto po namin tahimik po muna. Katatapos lang ho ng 2025. Talagang nabugbog po kaming magkakapatid sa mga batikos, sa mga banat. So, let's just leave please leave us alone. Huwag na muna nagsama po yung mga pangalan po namin. Samantala, si Senator Risa Hontiveros naman na nauna nang nagpahayag ng kahandaan na tumakbo sa pagkapangulo kung pipiliin ng United Opposition. Sinabing nirerespeto niya ang resulta ng mga suporta sa publiko. Aniya, hindi na bago para sa kanya ang maging dihado. Bagamat nirerespeto niya ang mga naging resulta nitong mga suporta mula ng suporta sa publiko, hindi naman daw ito ang magtatakda sa araw ng eleksyon. Sa huli, parehong binigyan diin ni Hontiveros at Tulfo na malayo pa ang susunod na eleksyon para problemahin ito. Mas importante umanong mas pagtuunan ng pansin at unahin ng mga problemang kinakaharap ng bansa, katulad ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin, mahal na kuryente, mababang sahod at kawalan ng trabaho. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.